Kung isa ho kayo sa mga naniniwala dito kay Saldico at Yusek Cabral, para ho sa inyo ang video na ito. Bakit ho mga kabdit? Kasi nga ho, nagtutugma ho lahat ng pahayag ni Saldico sa mga nilaglag niya ho dyan sa Kongreso, dyan sa Malacanang, sila Martin Luther King, sila Marcos Jr. Itong mga taong may insertion na mga magnanakaw dyan sa gobyerno ni Marcos Jr., nabanggit din ho sa mga nilantad ni Kong Leandro Lebiste. Isa na nga ho rito si, ayan mga kaudit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan, sabay-sabay tayo mag-react, mag-komento. Pag-usapan na ho natin kung sino yung mga tugma sa mga pinahayag, nilaglag ni Saldico dito sa mga hawak na papeles ni Yusek Cabral bago pa ho siya pumanaw. Kaya mga ka-update, reacta na ho tayo. Lagi ng sindikato bilang matadero, eksekutor at bangkero nila at bodigero ng mga pera na kinulimbat sa loob po ng 3 budget cycle or 3 years. Ang isang sindikato, hindi pwedeng walang mastermind. Hindi pwede walang conspirator. Hindi rin pwede walang executor, operator, protector, at hindi pwede na walang sistema. Kaya nga po, ito ang ibinulgar ni Saldico, na si Marcos ang mastermind. For example, sa lahat po ng budget cycle, 2023 budget, 2024, and 2025, hindi po makapag-operate si Saldico kung ang basbas lang ni Romualdez ang mayroon, sapagkat ang ultimate na magpipirma upang maisakatuparan ang pagnanakaw at malawakang pangungulimbat at pandarambong sa kaban ng bayan, si Marcos ang magpipirma ng budget. And that is the most logical explanation why Marcos is the mastermind. Hindi pwedeng nakinabang lang siya, kundi nakinabang siya dahil siya mismo ang mastermind. Una, ang naghahanda ng National Expenditures Program, sila Marcos. So nakikita niya ang daloy ng pera na gagastusin, saan ito kukunin. At alam niya na may kulang yon, kaya nga nangungutang. Ibig sabihin po, every year, there is a budget deficit. Yung gap ng budget deficit na yon, pinupunuan sa pamamagitan ng pag-utang. So ibig sabihin, pwede mong punduhan ang ibang mga proyekto at later on ang iba, pupunduhan mo sa pangungutang. Kaya may unprogrammed appropriations. Ayun. So hindi totoo na doon lang pinagplanuhan kay Saldico at sa antas nila ni Romualdez. Ito ay coordinated, planado, at nag-uusap sila. Kaya, pagdating sa National Expenditures Program, may mga inaalaw na o pinapayagan si Marcos na ilang mga projects na alam niya gagamitin nila Romualdez para sa kanilang fundraising. Kunwari, gagamitin sa AKAP, AX at iba pa. Subalit alam din ni Marcos na ito ay partida sa sindikato ng Kongreso, which may ilang mga senador na nakinabang din. Yan ang totoo, kaya nga may ayuda. Pinayagan niya sapagkat sa ayuda, na itatago po ang ilang mga palusot at mga proyekto na kunwari pet project. Halimbawa, si Hontiveros mayroon siyang 3 billion insertions na according sa mga ipinahayag nila Katunying ay mayroon itong component na mga 700 million pesos na flood control projects. Hindi ito na ipaliwanag ni Hontiveros at nagmaldita-malditahan lang siya at nagkunwari ang walang kasalanan at malinis. No? Pero alam natin, hindi ibubunyag yun nila Katunying na walang batayan o walang pinaghuhugutan ng datos at impormasyon. Okay. Si Grace po, pasimuno pala ito sa pag-author sa utos nila Marcos at Ralph Recto na tanggalan ng pundo ang PhilHealth ng 74 billion pesos sa 2025 at hindi pa kasama yung kinuha na equivalent to malversation na 60 billion pesos mula sa PhilHealth out of the 89.5 billion pesos.
dahil nahabol po ng Korte Suprema na wag makukuha yung remaining na mga 29 billion pesos mula sa savings ng PhilHealth. So therefore, kung ganito ka-elaborate, ganito ka-systematic, that even other agencies of government ay kayang tapyasan, kagaya ng binunyag ni dating Department of Budget Secretary Butch Abad, na ang Defense Department, lalo na sa Armed Forces of the Philippines Modernization Fund, intended dapat ang 10 billion pesos na ilipat sa ayuda-ayuda at mga flood control. Hindi pwedeng gawin niya ni Martin Romualdez lang at ni Saldico na hindi papayagan ni Marcos, kasi alam niya doon sa NEP ay mayroong 10 billion pesos na modernization appropriation dapat para i-improve ang war technology and war capability ng ating pagtatanggol sa pangseguridad na kailangan ng ating bansa. So bakit niya pinayagan na tanggalin itong 10 billion samantalang nakaprogram po ito para sa AFP? Ganon din po sa Department of Education at sa Commission on Higher Education. Tinanggalan sila combined mga 45 billion pesos. Ito ay nakalagay din sa NEP na inihanda ni Marcos, pinayagan niyang tapyasin pagdating po dito sa loob ng insertions and realignment. Ano po ang ipinapakita nito? That Marcos allows itong mga budget cuts sapagkat ito ay bahagi ng insertions and realignment na pagmumulan ng kanilang pagsindikato. So magkanong tinanggal sa PhilHealth? 74 billion. Zero budget pa. Tinanggalan ng 45 billion pesos. 2025 budget to ha. Tinanggalan pa ng 45 billion pesos ang education sector. Tinanggalan ng 10 billion ang modernization program ng AFP. Ang agriculture sector, tinanggalan din po ng mga almost 12 billion. So, mahigit kumulang 100 billion pesos ang kinaltas mula sa mga line agencies na nakapaloob na sa National Expenditures Program. Hindi pwedeng hindi makikita ni Marcos ito sapagkat pinagplanuhan po yan ng DBCC. Ito po yung naghahanda ng buong budget program na tinatawag na National Expenditures Program. Ang DBCC, ito po ang tinatawag na Development Budget Coordinating Committee. Ito po ay parang consultative and recommendatory na grupo ng mga financial and economic experts na tumutulong sa pagbubuo ng budget sa isang taon ng buong gobyerno. So, alam ni Marcos, kasi bago ipapasok ang NEP for deliberations and review at hanggang sa mabuo ang budget bill at babalik kay Marcos matapos ito reviewin, kunwari, at mabuo ng approval mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso, ang House of Representatives at ang Senado, makikita ni Marcos kung tinanggalan ng pondo ang mga line agencies of government. Maliban na lang kung nakapikit ang kanyang mata, natutulog siya, at ang kanyang kamay nakagapos at ang nagpipirma yung teorya ni Lacson na sila Bersamin at Pangandaman at mga undersecretaries, which are highly unbelievable. Ganon po. Kaya ang sindikato ni Marcos, siya mismo ang namumuno. Kaya tama ang binabanggit ni Saldico na mayroong 100 billion insertions na hinilot, pinahilot at minanipulate nila sa BICAM. Kasi sa BICAM, wala na pong oversight review and evaluation. Tapos na po ang mga committee review at mga deliberations on the plenary. Kaya inaayos na lang sana sa BICAM yung mga ilang mga hindi pa nagkakasundo doon sa proposed bill for the budget. So balit yung buong laman niya natalakay na. At doon po sa BICAM, wala nang oversight. Wala nang plenary review, wala nang plenary review sa Senate at sa House of Representatives. Pwede nang magpalusot.
Kaya ang instructions ni Pangandaman were very clear na gusto ni Marcos Jr. sa 2025 budget makapagpalusot siya ng 100 billion pesos na insertions. At hahanapan niya nila Saldico at Martin Romualdez. Kaya nag-verify si Saldico kay Yusek Adrian Bersamin at pati kay Jojo Cades. At itong mga taong ito, nag-verify din si Saldico kay Martin Romualdez. So papaano na hindi malalaman ni Marcos ang mga pangyayari, pati nga ang mga dapat nasa kanyang paligid na siyang pinanggagalingan ng kanyang mga utos, nag-verify mismo si Ginoong Saldico kung tama ang instructions. At tumutugma sa sagot ni Martin Romualdez, what the President wants, he gets. Ibig sabihin po, utos talaga niya. The way Saldico describes it, hindi niya kayang gawin na siya lang lahat sapagkat bubukol at mabibisto ang sindikato kung hindi involved ang mastermind sa buong operations. Kaya, naniniwala ang taong bayan na totoo at tama ang binanggit ni Saldico na pina-advance ni Marcos ang 25 billion pesos doon sa insertions na yun sapagkat itatago yun sa loob ng DPWH. So papupunduhan niya yun at bahala na ang mga projects ng DPWH kung gagawing ghost o hindi. Basta nakuha niya ang 25 billion pesos. Kaya ang ibang projects doon at ibang mga programa sa ibang mga line items inilipat sa unprogrammed appropriations para itago na may insertions. Bali na displace po ang mga line items na dapat nakaprogram according to the National Expenditures Program sapagkat ipinilit ni Marcos na sa DPWH ipasok ang 100 billion pesos sapagkat gagawing mga ghost projects ito. O kaya, mga sindikato na proyekto. House show, peke, o kaya substandard. At ang malala, ghost talaga. At ito, nangyari sa maraming lugar. Ang ganitong paglalahad ni Saldico, Bulacan, Mindoro, Ilocos Norte, Cebu, at iba pang bahagi ng Metro Manila. Kasi pinayagan din ni Marcos ang sindikato sa Kongreso na makakuha din sila ng mga flood control projects. Between 500 million to 2 billion to 3 billion. Siyempre yung pinakamalaki, si Saldico at si Martin Romualdez. At nakita ito ni Marcos na mayroon pang mga sindikato sa likod niya na mas malaki din ang kinikita like si Garjola, si Congressman Mumo, si Congressman Garjola. Hindi po ito nasisiyasat. Kaya umalma siya, bubukol ito, sasabog talaga ito. Sa Bulacan alone, sabi ni Saldico, 56 billion dyan ang kita nila Marcos. At diniliber yan kay Martin Romualdez at kay Marcos. That means, kung equal share si Marcos at si Romualdez, at totoo ang binabanggit ni Saldico na hindi siya nakinabang, which is hardly to believe, malamang hindi rin bababa sa 20 billion ang share ni Marcos sa mga Bulacan ghost projects. 20 billion din kay Martin Romualdez. At ang naiwan na mga 10 billion mahigit kay Saldico. Yun ang mas totoo. Ayun. Kasi hindi naman pwede paniwalaan lahat ng sinasabi ni Saldico, pero we can see through the truth na mayroong katotohanan ang binabanggit niya. But one thing is sure, ang lahat po ng galamay ng sindikatong ito na kung saan nagkakaroon ng mga pag-uunsihan ay hindi magaganap kung hindi pinagplanuhan. At ang pagpaplano nagmumula kay Marcos. Si Martin Romualdez ang kanyang chief conspirator. Ang kanilang principal executor, si Saldico. At ang gang of syndicates nila na mga kongresistang pinangalanan dati ni Mayor Magalong at ilang senador na nasasangkot, partikular si Lola Grace Poe na nagmamalinis-malinis pa at yun pala kasabwat doon sa vice scam. Kaya nga vice scam kasi sindikato din ang kanilang ginawa. Ayun. All roads
point to Marcos. At babalikan natin ang take-off ni Ka Eric. The logic is very simple. In the last 3 budget cycles, mayroon pong 4,000 flood control projects na inaprubahan ni Marcos na punduhan, chargeable to unprogrammed appropriations. Meaning, only the President can approve the release of funding kung saan kukunin sa utang, sa new taxes, at sa mga kinuha na savings ng government agencies and corporations, GOCCs. Ibig sabihin, alam ni Marcos na ang mga proyektong ito na nakawin. Subalit dahil nakuha na niyang parte niya, kailangan niyang ipatupad at doon niya chinarge sa unprogrammed appropriations. Hindi pa kasama ang iba pang pinagnanakaw na nasa line items na may SOP din po siya. Sabi ni Saldico, mayroon sila ni Martin Romualdez at si Marcos na mga 32 billion pesos sa National Irrigation Administration at mga mahigit 20 billion pesos na pinatong nila sa National Electrification Administration sa mga solar projects. Hindi pa po kasama ang mga proyekto doon sa Department of Health na mayroon din pong anomalya na mga ghost projects of health centers, medical center projects na puno ng anomalya dahil pinagnakawan din. Kung ganito po kalawak, kung ganito po kalalim, at ganito po ka-persistent o tuloy-tuloy ang sistema ng pagnanakaw na hinihilot, minamanipulate at kinakatay sa loob ng budget process, everything will now go back to Marcos sapagkat siya po ang pumipirma ng budget para maging batas upang magkaroon ng otoridad o magkaroon ng authorization of release ang mga pondo na tinarget upang nakawin. Kaya pala taon-taon hindi bababa between 1.2 trillion pesos to 1.4 trillion pesos ang inuutang ng gobyerno ni Marcos. At ito ay ipinangtatapal sa pinagnanakaw nila at kinukulimbat. This is terrible. The worst ever government to ever exist in the Philippines. At ito ay nagaganap samantalang nagugumon at nalululong sa droga ang presidente. So, hindi lang po addiction sa droga, mayroon si Marcos, kundi addiction din po sa pagkamkam at pangungulimbat at pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng bayan. By the way, things are being revealed by Saldico, among other revelations na nagpapakita na totoo na idinideliver cash ang mga pera papunta kay Marcos at kay Romualdez. So, what makes Saldico believable na hindi niya kayang gawin ito dahil hindi siya ang mastermind, kundi siya ang chief executor, butigero ng pera, kolektor at bankero ni Marcos at ni Romualdez? The authority significance. Ang authoritative significance nanggagaling kay Marcos pababa kay Romualdez papunta kay Saldico. Yan ang line of authoritative significance na nagbibigay kay Saldico ng lakas ng loob at tibay ng kanyang sikmura na gawin ito dahil pinapayungan at sinasalo ni Romualdez at ni Marcos ang kanyang ginagawa kasabwat ang mga sindikato nila sa loob ng House of Representatives. At may mga ilang senador na nakinabang, halimbawa, nabisto na ngayon na may insertion si Marcos sa kanyang office mismo na wala sa program ng National Expenditures Program na NEP 5 billion mahigit sa Office of the President. Nang tinanong ito kung ano ito, locally funded projects daw in behalf of the Office of the President. Wow. So from 10 billion mahigit na Office of the President budget, naging 15 billion mahigit. 5 billion ang ipinasok para sa 2025. At yun ay, sabi ni Saldico, bahagi ng ninanakaw ni Marcos. 5 billion. Hindi pa kasama ang 25 billion doon sa SOP na kinuha nila niya. Share niya yon sa 100 billion pesos insertions. Sa 56 billion sa Bulacan projects alone na dineliver ni Saldico, sa minimum tag 20 billion sila Marcos Jr. at si Romualdez.
hindi pa kasama itong 5 billion mula dito sa insertions for the office of the President. Samantalang ang Vice President, tinanggalan po nila ng mahigit 800 million na pundo. Halos kalahati tinapyas nila sa kulang-kulang 1.2 billion na budget ng Vice President, naging 700 or naging 800 million lang. Kulang-kulang 500 million ang kinuha nila. Kita nyo mga kababayan, hindi pa kasama ang 4.8 billion pesos na confidential fund ni Marcos for 2025 alone. And every confidential fund ni Marcos from 2023, 2024, and 2025 to the last centavo, ubos po ito. On the average, 4.5 to 4.8 billion pesos po yan taon-taon. Hindi pa kasama itong 5 billion insertions. Terrible. At syempre, yung binabanggit ni Saldico sa National Irrigation Administration at sa National Electrification Administration. And ito pa ang matindi. Nagkaroon din ng insertions ang Senate na 1 billion pesos during the time of Chis Escudero. At 17 billion pesos ang idinagdag nang wala sa NEP sa buong budget ni Martin Romualdez for the House of Representatives. 17 billion pesos. Insertions yun ha, hindi yun nakaprogram. Pag insertions po, ay ginagamit yan usually para durubuhin. Doon mo ilusot ang mga pagnanakaw. This is a grand scheme of a criminal gang operations of criminal and corrupt officials led by Marcos as the mastermind and Romualdez as the chief conspirator. At ito ngayon ang ibinulgar na ni Saldico. Kaya hindi pwede na hindi po tatanggalin si Marcos sa pagka-presidente at hindi pwedeng hindi sila ikukulong at aarestuhin at paparusahan nila Romualdez at mga kasabwat nila. That should be the direction of the call of the people's movement and protest actions na nabubuo sa buong bansa. At doon tayo dapat patungo. Marcos as the mastermind, Romualdez as the chief conspirator, and all those minions and collaborators nila sa sindikatong gobyerno must be removed from office. Marcos resign now, aristuhin, ikulong at parusahan, at bawiin ng mamamayan ang mga dinambong nilang kayamanan. Yan ang tamang katarungan, yan ang tamang panawagan. Ito po si Ka Eric sa ating video talakayan. Magbabalik tayo sa ating live stream at bantayan niyo po ang iba pang mga video analysis with Ka Eric. Maraming salamat at ang gustong tumulong po sa ating advocacy at sa ating panawagan for Bangon Sambayanan People's Movement, ang ating line of support ay 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710, Rohilda Celis, GCash line, at the same time yan na rin po ang line of coordination. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal,